Ang isinagawang surgical procedure ni Larissa ng hapong iyon ay rutinaryo para sa kanya. Inoperahan niya ang 62 years old na pasyente na may glaucoma. Sensitibong operasyon iyon, ngunit sa kanyang kalibre, it was like a walk in the park. Ngunit nang maghahating gabi na, tinawagan siya sa kanyang tinitirahan. May emergency sa hospital, may batang na aksidente, isang 5 taong gulang na babae, apparently ay sleepwalker, ang lumabas ng silid, pumasok sa playroom, nadulas sa nakakalat na laruan at isang pointed object ang tumusok sa mga mata. Ang initial findings ng mga doktor sa emergency room ay nagkaroon ng retinal detachment ang bata. At dahil grabe ang kondisyon yun, kailangang si Larissa ang magsagawa ng surgery. Nagbigay ng instructions si Larissa sa kausap na doktor at tiniyak niyang she will be there in 10 minutes or less. Pagkababa sa telepono, bumalikwas ang dalaga sa higaan at dumiretso siya sa shower. She stood for 2 minutes under the shower. Sinadya niyang huwag i-activate ang heater. Kailangan niya ng lamig ng tubig upang ganap na gisingin ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Isa sa pinakadelikadong eye surgery ang retinal detachment. Magkamali lang siya ng kahit konting-konti, tiyak ang pagkabulag ng pasyente. At ayaw ni Larisang magkamali, lalo at musmos ang sasailalim sa surgical procedure. Nasa kanyang mga kamay ang kinabukasan yun. Pagkabihis at pagkasuklay, nagtuloy na si Larissa sa pagamutan. Sa katabing kondominium lang siya nakatira. O mas tamang sabihing nakikitira. Nasa ibang bansa ang may-ari ng condo unit, Dr. Dean sa St. Luke's. Pumayag lang iyon na i-house seat ng dalagang ophthalmologist ang unit habang nasa bakasyon iyon at habang hindi pa nakakapag-decide si Larissa kung saan pipirme sa Maynila. Nasa ipil ang kanyang mga magulang na walang planong lumipat sa malaking lungsod para samahan ang anak. In 8 minutes, nasa emergency room na si Larissa at sinusuri ang pasyente. Pagkasuri, ipinadiretso na niya sa operating room ang bata. Inabot ng mahigit 4 na oras ang surgical procedure. But Larissa was pleased after she emerged out of the operating room. Naibalik niya sa dati ang retina sa isang mata ng paslit na pasyente. After a month or so of recuperation, normal na uli ang paningin yun. Kahit ilang oras lang ang kanyang tulog, masigla siyang bumangon kinaumagahan. May mga pasyente siyang bibisitahin bukod sa pag-check sa inoperahan ng madaling araw na iyon. Again, she was pleased. Walang problema sa vital signs at medications ng mga pasyente niya. Tumingin siya sa oras. Wala pang 10:00 ng umaga. Pwede siyang umidlip hanggang lunchtime. 1:00 ang una niyang appointment sa outpatient clinic sa Medical Arts Building. Para makatiyak na walang naghihintay sa kanya roon, pumaroon siya sa nasabing gusali na nasa harap lang ng pagamutan. Checkin niya kay Annie kung walang pasyente tumawag para sa biglaang appointment. Abot hanggang tenga ang ngiting ibinati ng sekretarya sa kanya. Nakangiting puna ni Larissa. Mukhang nakasilo ka na ng bagong boyfriend ah. Sana
Matino ang makuha mo this time. Kakasuya ka naman, sabi ni Annie. Kung bagong boyfriend lang, hindi ko ikatutuwa ng ganito kagrabe. Okay, pahikab na sabi ni Larissa. Sabi na, gusto kong umidlip. Alam ni Annie ang tungkol sa surgical procedure na ginawa ng boss ng madaling araw. May inilabas na facsimile document si Annie at iniabot iyon kay Larissa. Pagkabasa roon ni Larissa, biglang nawala ang antok niya. Tuwang-tuwa siya sa tinanggap na fax. Kulang na lamang siyang mapaluha. Galing iyon kay Patrick. Magbabalik bayan ito kasama ang misis na si Valerie. Inayos ni Annie ang appointments ng kanyang boss for the next 2 weeks. Ang mga operasyon na pwedeng reschedule, gayon din ang appointments ng outpatients na pwedeng baguhin ay binago. Gusto kasi ni Larissa na libre siya habang nasa bansa ang mag-asawa. Sa laki ng kanyang utang na loob sa mga ito, the least she can do ay ang estimahin silang mabuti at ipagmalaki ang kanyang pagtupad sa pangako sa mami ni Patrick kay Dr. Monterosa. Hindi lang minsan sa isang buwan kung manggamot ng libre si Larissa sa kanilang bayan. Tuwing weekend ay umuuwi siya sa Magdalena at sa halip na magpahinga lang siya, ginugugol niya iyon sa libreng panggagamot. Walang duda si Larissa na ikasisiya ng mga Monterosa ang pagkakaroon niya ng isang salita maliban kay Patrick. Ipinasya ni Larissa na gawing sorpresa sa kanyang mga magulang ang pagbabalik bayan ni Patrick. Kaya nga, silang dalawa lang ni Annie ang sumundo sa mag-asawa sa airport ng sumunod na linggo. Nag-hire si Larissa ng van para sa pagsundo. Pero hindi agad tutuloy sa Magdalena ang mag-asawang Patrick at Valerie. Nagpa-reserve ng suite ang mga ito sa Manila Mandarin Hotel. They're going to stay in Makati for a few days para i-meet doon ang mga kaanak ni Valerie sa mother side. Nang magkakitaan sa labas ng arrivals area ng NAIA sina Patrick at Larissa, tila paslit na yumapos ang huli sa una. Manghiyak-ngiyak si Larissa dahil sa matinding tuwa. Nagpaalam si Annie. Susunduin ito sa parking ang driver at ang van para makaikot at ma-pick up sila. How time flies! Bulalas ni Patrick. May imagine ko bang tatangkad ka ng ganyan? At kaganda ng husto? Matangkad na ba ang 5'4" sa'yo? Nakangiting sagot ni Larissa sa balikbayang si Patrick. At huwag mong sabihin gumanda ako ng gusto. As always, bulalas ni Patrick, humble ka pa rin. But of course, you're pretty, no? Let me correct myself, Larissa. You're beautiful. Nagkibit lang ng balikat ang dalaga. Hindi si Patrick ang unang nagsabi niyon. But Larissa couldn't care less whether she's pretty or stunning in the looks department. Hindi siya ganoon kabanidosa. Kung maganda nga ako, ni Larissa, how come wala pa akong boyfriend? 0 ang love life ko hanggang ngayon. Pagkasabing yon, bumaling si Larissa sa kasama ni Patrick. And you must be Valerie, sabi ni Larissa. Noon pa kita gustong ma-meet, Larissa, alam mo ba? Nakangiting bati ni Valerie. Sabay lahad ng kamay para kamayan ang dalaga. How are you?
Hindi nakapagdaop ng palad si Larissa sa misis ni Patrick. Sa halip, niyapos niya si Valerie at hinagkan sa magkabilang pisngi. Aniya, pagkahalik dito, mas excited akong ma-meet ka, Valerie. Nang 12 anyos pa lang ako at sabihin ni Patrick sa akin na, "You're the love of his life." Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong makaharap ang babaeng bumihag sa puso ng dating crush ng bayan sa aming lugar. Ngumiti si Valerie. Sinabing hindi iyon binanggit ni Patrick sa kanya kahit kailan na dati itong crush ng bayan. As a matter of fact, salo ni Patrick, ako ang kauna-unahang crush nitong si Larissa. She was only 9 years old then, pero marunong nang kumilatis ng gwapo. Banayad na tinampal ni Larissa sa braso si Patrick. Aniya rito, hindi ka pa rin nagbabago. Hanggang ngayon, mahilig ka pang mambuska. My goodness, sagot ni Patrick. Hinimas ang tuktok ng ulo na medyo manipis na ang tubo ng buhok. Kung hindi siguro ako nakakalbo na, gwapo pa rin ako at pwede mo pa rin maging crush, hindi ba? Pwede ba? Sabi ni Larissa, "You're 41, balding, and very much married na no? And measure your waistline. May doktor bang may beer belly?" "Shh! Huwag mong ilakas kung gano'n na ako katanda," sagot ni Patrick. At hindi beer belly ang tawag dito, kundi love handles. Bumaling si Patrick sa misis. Sabi, "Hindi ba, Valerie? Yan ang tawag mo dito sa bilbil ko?" Maluha-luha si Valerie sa katatawa. Natanaw ni Larissa ang parating nilang van. Pero noon naman napasalyap si Patrick sa ring finger ni Larissa. Kumunot ang noo ni Patrick. "Nasaan ang singsing?" Tanong nito sa dalaga. Dagli ang paglalaho ng sigla sa mukha ni Larissa. Hindi agad siya nakasagot kay Patrick. Well, naghihintay ng paliwanag si Patrick. Maging si Valerie ay kinontrol ang pagtawa para pakinggan ang isasagot ni Larissa. Alam ni Valerie ang tungkol sa garnet ring. "It's gone," mahinang sagot ni Larissa. Namumuo ang makapal na ulap sa kanyang mga mata. "Nawala? Saan?" tanong ni Patrick. Ani Larissa, malungkot. "I left it in Singapore. My ring, my heart, my life." Saka tumulo ang luha ni Larissa pagkasabi niyon. Lulan na sila ng van at medyo kalmado na si Larissa nang muling magsalita si Patrick. "Tell us about it, Larissa," anito. Kahit alam ni Larissa na muli siyang malulungkot sa pagkaungkat ng nangyari sa kanya sa Singapore, ikinwento na rin niya iyon sa mag-asawa. Pagkatapos niyang magsalaysay, hinawakan ni Valerie ang isang palad ni Larissa. Anito sa dalaga, "No wonder, 0 ang love life mo. Ayaw mong magpapasok ng iba sa puso mo dahil kay Andrew." Umiling si Larissa. Sabi niya, "Ewan, hindi naman siguro." Sumingit si Annie. Sabi niya kay Valerie, "Ipapuputol ko ang isa kong daliri, doktora,
Kung hindi, love pa rin ni Doktora Lucero ang isang Andrew Lee na taga Singapore. Inihirapan ni Larissa ang kaibigan. Hindi nasindak si Annie sa irap na iyon. Patuloy niyang kwento sa mga balikbayan. Sa pagbabasa ng dyaryo, basta may mention ng Singapore, tinututukan yun ng boss ko kahit nasa inside pages at maliit na balita lang. That means, may nakakanti sa puso niya basta may kinalaman sa bansang iyon. Ipinagtanggol ni Larissa ang kanyang sarili. Aniya, what's wrong kung interesado akong tunghayan iyon? Lalo kapag ang news item ay tungkol sa Pinay DH na napawalang sala sa korte sa Singapore. Malaking bagay yun. Malupit ang penal system sa bansang iyon at mapalad ang foreigner doon na nakaligtas sa parusa. Come on, singit ni Patrick. Ang tono'y nambubuska na naman. Why don't you confess? Nito kay Larissa. Mahal mo pa rin ang Singaporean na yon after all these years? Umirap uli si Larissa. Pinagaan ang mood. Sabi, malay ko kung aninag na rin ang tuktok niyon ngayon. Posibleng nasa lahi niyo ng... Pwede ba? Tumaas ang tono ni Patrick. Bakit nabalik dyan ang usapan? Magpa-hair transplant na kaya ako? Nagkatawanan ang tatlong babae. Maging ang driver ng van ay napangiti. Makintab na ang buong tuktok niyon. Sa gilid na lang mayroong buhok. Habang nagkakatuwaan sila, may dumating na mga dokumento sa tanggapan ng direktor ng pinaglilingkurang ospital ni Larissa. Problema, mabigat na problema, ang isinasaad ng sulat at mga kasamang papeles niyon para sa dalagang ophthalmologist. Isang mabigat na paghamon para kay Larissa ang nilalaman ng sulat at medical records na iyon na idineliver sa ospital by special courier. Paghamon sa kanyang sinumpaang tungkulin at sangkot ang mami ni Andrew na naglampaso sa kanyang pagkatao at gayon din sa mga Pinay na nangangamuhan sa Singapore. Abangan!